Paano kapag nagkaroon ka ng kapangyarihan na kayang pahintuin ng oras kung saan magagawa mo ng makaganti sa taong iyong kinaiinisan sa pamamagitan ng pagmamanyakulan mo ang kanilang kurbada habang nakahinto ang oras? Gawing nating bida si Chloe Villacuarto na siyang nagsuggest ng anime na ito at si Renzi Celerio na mahilig magturo ng iba pero siya ang naging bida. Sa unang eksena ay lumipad agad ang kanilang palda, yumugyug agad ang kanilang mga bola at ito ang paaralan kung saan panay babae ang makikita mula sa mayayaman na pamilya. Ito si Chloe kasama ang kanyang kapatid at ang tatay nila ang may-ari ng paaralang ito na siya namang tunay na ama ni Renzi at nangako siya sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa pag-iwan nito sa kanila. Naalala ni Renzi ang kanyang ina at sinabi nito na ang kanyang ama ay isang magaling na tao at balang araw ay babalikan sila nito pero isang araw ay dinala siya ng kanyang ina sa bahay ng kanyang ama pero hindi sila nais makita nito. Doon ay napagtanto niya na bumuo na ng sariling pamilya ang kanyang ama at kalaunan ay namatay ang kanyang ina pagkatapos nitong mapagod ng sobra sa pagtatrabaho. Habang siya ay nagtatrabaho dahil hindi niya kayang mag-aral ay nagpapakasaya naman ang kanyang ama sa kasikatan na kanyang natatanggap kaya naman siya ay nangako na wawasakin niya ang lahat ng mahalaga sa kanyang ama. Dito na nagpakita ang isang misteryosong babae na nag-alok sa kanya ng kapangyarihan at noong una ay hindi niya ito mapaniwalaan pero nang ipakita ng babae na kaya niyang pahintuin ng oras ay dito na tuluyang naniwala ang bida. Ilang beses niyang sinubukan ang kayang gawin ng stopwatch na binigay sa kanya at walang duda na kaya talaga nitong pahintuin ng oras kung kaya't naisip niya na ito na ang tamang oras para pagmanyakulan niya ang anak ng kanyang ama sa ibang babae. Masayang nagsusuklayan sila Chloe kasama ang kanyang kapatid at mapapansin natin na ubot talaga ng ganda ang dalawa pero biglang pinahinto ni Renzi ang oras habang patungo siya kung nasaan sila Chloe. Sa pagbukas niya ng pinto ay papalapit na siya sa una niyang biktima habang wala namang kamalay-malay sila Chloe na sila ay mamassage ni Renzi at ipapadama niya daw ang tunay na sarap sa pag-aaral ng biology. Inamoy-amoy at pinipintahan talaga ni Renzi ang bawat sulok ng kurbada at sisimulan niya na ang Operation X kung saan X-mark talaga ang bulaklak ng dalawa. Nakakatuwa at nakakataas balahibo ang anime na ito kung saan meron na itong 4 na episode at kung title ang iyong hanap ay ito na kaibigan, goodbye!